lahat meron siya. The touch, the hops, the size, the quickness, the finesse, the killer instinct, the skills, and the list goes on. Sa galing niyang ito, nakakalimutan na ng mundo na may dalawang anak pala siya na sumunod sa kanyang yapak sa basket. Actually honestly to, kasi di naman talaga ako totally ganun ka sa basketball, pero ngayon ko lang nalaman na meron pala siyang dalawang anak. Ang nalalaman ko lang yung mga nakikita ko sa YouTube na yung anak niya daw si Jimmy Butler. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Tara. So, kumustas mga idolos, especially sa mga basketball fans dyan at sa mga nakakakilala kay Michael Jordan. For today's video ay aalamin natin or panonoorin natin kung gaano nga ba kagaling ang mga anak ni Michael Jordan at ano ang nangyari sa kanilang career. So, yun, ang video ito ay mula kay Courtside Buckets. So, sa mga subscriber at saka sa mga viewers natin dyan na napadpad sa ating munting channel, ay inaanyayahan ko kayo na i-subscribe nyo ang Courtside Buckets. Ilalagay ko na lang yung link niya sa description box below para naman masuportahan nyo din siya after nyo panoorin tong video ito, di ba? At syempre, kung tip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood or may mapagkumparahan kayo ng opinion, ay don't forget to subscribe na rin Francis Daily, tapos i-click nyo na rin yung notification bell at i-like ang video ito. So ayun, hindi na natin to patatagalin pa bago pa agawin ng China. Let's watch this video. Ni minsan ba na-imagine nyo kung gaano maging anak ng arguably the greatest of all time? Hindi. Imagine being the son of Michael Jordan. Yun. I mean, how great would that be? Well, minsan ay may mga tanong tayo dati na paano kaya kung tayo yung anak ng mga sikat na yan, kasi di naman dahil sikat sila, kundi dahil lang sa mayayaman sila. Kasi as a kid, alam naman natin kung gaano tayo ka maluhor. Something like materialistic tayo na pagkabata, di ba? Like yung mga simpleng laruan lang, di natin nakukuha yun. Kaya naiingit tayo sa iba. So, yun lang siguro yung sa akin, yung side ko dyan. Actually, it's not quite what you imagine it to be. Tara, idol, magkwentuhan tayo. Tara! Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang, welcome ka dito. I-click mo ng subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa mga videos natin. Subscribe Courtside Buckets. Yung link nasa description after ng video to. Michael Jordan. Kailangan pa ba ng introduction kung sino to? Yun. Everybody knows his name. The GOAT. Anyways, yung GOAT na title niya ay sobrang controversial niyan kasi nga it is between Michael Jordan and LeBron James. So, kayo na lang ang humusga kung sino yung GOAT para sa inyo. Basta yun tuloy. Pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Lahat meron siya. The touch, the hops, the size, the quickness, the finesse, the killer instinct, the skills, and the list goes on. Sa galing niyang ito, nakakalimutan na ng mundo na may dalawang anak pala siya na sumunod sa kanyang yapak sa basket. Actually honestly to, kasi di naman talaga ako totally ganun ka sa basketball, pero ngayon ko lang nalaman na meron pala siyang dalawang anak. Ang nalalaman ko lang yung mga nakikita ko sa YouTube na yung anak niya daw si Jimmy Butler. Yun lang yun. Di ko in-expect na meron pala siyang dalawang anak. Kaya yun, nireact ko. First time ko rin mapanood tong video to, so yeah, tuloy. Basketball. Si Jeffrey at Marcus Jordan. Nai-imagine mo kung gaano kagaling ang dalawang to, especially anak sila ni MJ. Well, tama. Here's the thing. Sa biology, dalawang parents, dalawang set ng genes. May makukuha ka kay mama, meron din kay papa. Pero sa kaso ni Jeffrey at Marcus, mukhang konti lang ang nakuha nila kay MJ. Yun lang. Bakit kaya? Mostly kasi nagmamana kadalasan yung mga anak sa ama. Bihira lang yung sa nanay. So yeah, tuloy. Basically, hindi sila nakakalipad, hindi nila kayang mandurog ng kalaban sa isang tingin lang, gaya ng kanilang ama. Malakas din tumalon. Tayo sa panganay, si Jordan. Sa taas na 6'1", hindi niya nakuha ang height ni MJ. Pero hindi naman ito surprising since hindi talaga katangkaran ang pamilya ni Jordan. Hype na hype noon ang media nang pumasok na si Jeffrey sa high school basketball. Marami ang nag-a-anticipate kung sino nga ba ang susunod na Michael Jordan. Okay. At wala nang mas maganda pang kandidato kundi ang anak niya mismo. Ang isa din sa kapag anak ka ng mga ganyan, mga atleta or mga sikat, meron ka na ring pressure na mararamdaman, di ba? Kasi dapat sumunod ka sa ama mo. Tapos pag halimbawa ganyan, mahina ka, i-judge ka ng tao na wala naman pala, mahina naman pala, something like that. So may pressure talaga. However, nawala ang hype noong katapusan ng kanyang sophomore year. Na-realize ng mga tao na
hindi pala siya isang player na kagaya ng kanyang ama. Yan. Ang pinakamataas niyang accomplishment noong high school ay isang championship. Ni-recruit lamang siya ng mga maliliit na mga schools. Ni isang scholarship, wala siyang natanggap sa mga major universities. Ouch. Kaya nag-walk-in lamang siya sa University of Illinois, which earned him a spot in the roster. Pero umalis din siya after ilang months. Yun. Nag-decide siyang mag-enroll sa University of Central Florida kasama ang kanyang kapatid na si Marcus. All in all, nag-average si Jeffrey ng 1.6 points, 0.8 assists, and 1.2 rebounds per game sa kanyang buong college career. Boom. So, to a normal standard, Jeffrey Jordan was a good player dahil Okay. So, ito na yung isa. paglaro siya ng Division I college basketball. Although marami ang nagsasabi na dahil lang ito sa kanyang apelyido. Isa din yan, yung doubt ng mga tao, di ba? Di maiiwasan yan. Halimbawa, ganyan-ganyan, na may something na backer or full string, something like that. Yun yung term. Punta naman tayo kay Marcus Jordan. Ito, legit magaling to. Sa taas na 6'3", undersized siya sa shooting guard. Pero, he made up for it through his pure scoring ability. 6'3"? Sa high school, nakalista siya bilang number 60 ranked shooting guard sa buong bansa. Grabe According sa ESPN. At may scouting grade na 87. Nagkaroon pa nga siya ng Jordan moment sa kanyang senior year sa high school kung saan dinala niya ang kanyang school to a state championship, scoring a game-high 19 points and making 2 clutch free throws to win the game at 69-66. Willing din makipagpalitan ng mukha amin. Siya ang naging MVP ng state tournament. Unlike sa kanyang kuya, maraming natanggap na mga college offers itong si Marcus. At pinili Yun lang. niya ang University of Central Florida. Gumawa siya kagad ng pangalan sa NCAA Division I. Nakuha niya ang All-Conference Freshman Team Honors at All-Conference Second Team Honors while Yun lang. averaging 12 points, 3 rebounds, and 3 assists per game sa kanyang buong college career. Okay. Nagtala pa nga siya ng career high na 28 points on 5 out of 7 shooting from the 3, Nice. Tingnan nga natin ulit yun. Time travel tayo ng 10 seconds. Enjoy that. 12 points, 3 rebounds, and 3 assists per game sa kanyang buong college career. Yan ba? Nagtala pa nga siya ng career high na 28 points on 5 Yan. out of 7 shooting from the 3 and 8 out of 11 from the field against West Florida. Sa taong 2012, nagdesisyon siyang iwan ang basketball team ng UCF at ipatuloy Grabe ang yan, kanyang pag-aaral. Guard siya. Ang naging pinakamalaking headline sa college career ni Marcus Jordan ay ang pagtanggi nito na magsuot ng brand na Adidas na sponsor ng kanyang school. Naging loyal ito sa kanyang ama at mas piniling magsuot ng Nike at Jordan apparels. Grabe no. Gayong alam din naman natin na may issue din yung tatay niya dyan sa Adidas na yan. So yun. Malamang alangan namang kontrahin mo yung tatay mo, di ba? Di ka bibigyan ng baon yan. Na nagresulta sa pagbawi ng Adidas ng sponsorship sa UCF. Kahit saan man sila magpunta, palaging nakabuntot pa rin sa kanila ang legacy ng kanilang ama. Grabe men. Dapat lang, di ba? So, All in Nike. all, though hindi sila naging NBA caliber players, in a normal and public standard, in fairness sa kanila, ang Jordan Brothers ay mga magaling na players. Pareho silang nakapaglaro sa Division I basketball at pareho silang nagkaroon ng semi-large impact sa kanilang mga teams. Bakit But kaya? at the end of the day, none of that matters sa mata ng publiko. Paglaro sa Division I basketball at pareho silang nagkaroon ng semi-large impact sa kanilang mga teams. But at the end of the day, none of that matters sa mata ng publiko. Bakit They can kaya? never escape their father's legacy. In the eyes of the world, the Jordan brothers combined were never half the player their father was. Grabe no. Tama nga naman. Dahil nga anak sila ng GOAT, napakataas ng expectations Yan. ni Jeffrey at Marcus that their full potentials will always seem like a failure. Inamin din Tama. ito ni MJ sa kanyang Hall of Fame speech. Actually, we don't need to pity the Jordan brothers for not making it to the NBA. Tama. It's the least of their worries, and they probably did themselves a favor from walking away from it. Tama Si nga Michael naman. Jordan ay isang once-in-a-generation player, and it was never fair to expect his sons to be anywhere near his level. Tama. Same lang din kay Manny Pacquiao, di ba? Di naman natin maano kung di talaga siya kayang tapatan ng anak niya or sundan, I mean. Boom! So, palpal, men.
Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, share, and subscribe at pindutin mo na ang Yun. notification bell. So ayun, after watching this video, kung ayaw nyo na marinig yung walang kwenta nating afterthoughts, you can visit Courtside Buckets. Bisitahin nyo na lang yung link niya sa description box below. Ayun. So ayun, grabe yun men. So yun pala yung kwento ng Jordan Brothers. Sabi ko nga kanina, ngayon ko lang nalaman na may anak pala si Jordan, dalawa. Kasi nga, yun nga, ang pagkakaalam ko ay si ano lang yung anak niya, si Jimmy Butler. Or hindi siya yun yung naririnig ko na rumors ba na anak niya si Jimmy Butler. Pero hindi naman yun ano. Grabe tama din yan kasi yung tawag dyan, naano yung mga bata ba? Like, pag ganyan, nasikat yung mga magulang nila. Grabe yung pressure na natatanggap nila. Kaya yung iba, imbis na may potential talaga sila na sumunod sa mga father nila, nauunahan sila ng pressure. Like, yun sa sobrang laki ng expectation ng mga tao. Kaya minsan nawawala sila sa focus or yung hindi na sila yung ipinapakita nila. Parang ganyan ba? Kasi nga, yun nga, high expectation na yung mga tao. Bonus na lang yan kung meron talagang mga ganyan na sumusunod talaga sa yapak ng mga ama, di ba? Gaya ni Manny Pacquiao, parang medyo wala na nga, di ba? Parang umatras na rin yung anak niya na tinry na magboxing. Correct me if I'm wrong na lang. Tapos same dito sa Jordan Brothers, di pala sila nakaabot sa NBA level ano. Pero yun nga, kahit na magagaling naman din sila or magaling naman yung mga pinapakita nila, di pa rin yun na-appreciate kasi nga nakukulangan yung mga tao. Kumbaga, kung ikukumpara kasi ng mga tao yung anak ni Jordan tapos si Jordan, sabi nga dito, di ba na, kahit pagsamahin pa yung dalawang anak ni Jordan, di sila aabot ng 50% sa husay ng kanilang ama. So, yun yung nagiging ano ba na, ang basihan na ng mga tao, yung kay Jordan level hindi naman yun mauungusan, di ba? Kahit nasabihin pa natin na may tatapat na kay Jordan. Iba yung quality ni Jordan Kumbaga, siya lang yun as siya, something like that. So yun lang yung opinion ko dito. Kayo, anong opinion nyo dito? Comment down below kung ano yung masasabi nyo dun sa Jordan Brothers. Opinion nyo, comment down below kung ano ba, satisfied ba kayo sa galing nila or nagalingan din ba kayo sa kanila or nakukulangan kayo sa galing nila, something like that. Comment down below na lang yung mga opinion nyo. Tapos yun lang. That's it for now. Thank you for watching. At yun, kung may request kayo na panonoodin natin next time, just comment down below. Baka magawa natin yan ng reaction video. So yeah, that's it for now. Francis Daily is out. Don't forget to subscribe and like at i-like ang video ito. So yeah, Francis Daily is out!